Utu-utu talaga yung huklubang lalaki na yon. Naniwala talaga siya na papatulan ko siya. Kasing edad niya na yung lolo ko sa tuhod. Jackpot na naman tayo, Heidi. Nagniningning ang mga mata ni Arisa habang binibilang ang lilibuhing pera na kinita nila ng kaibigan niya sa isang mayamang lalaki na ninakawan nila sa bar. Kasalukuyan sila nasa eskinita na walang masyadong dumadaang tao. Tiba-tiba tayo, Arisa. Alam mo, dapat mag-celebrate tayo. Saad ni Heidi. Payat, naka-boycott at may piercing sa ilong. Naku, Heidi, ikaw na lang siguro muna. Magbabayad muna ako sa mga utang namin sa tindahan eh. Tapos si nanay, sigurado naghihintay na rin na iabot ko yung pera kasi mag-grocery pa siya. Inabot ni Arisa ang 15 mil kay Heidi, habang ang kalahati nilagay niya sa bulsa. Ganun ba? O siya, sige. Next time na lang. O nga pala, tignan mo to. Kinuha ni Heidi ang cellphone at may pinakita sa kaibigan. Social media post ng isang lalaking nagngangalang Pisoy Gautama. Isang litrato ng mamahaling sculpture ng isang babae. Gawa yun sa ginto at base sa caption, binibenta ng 20 milyong piso. Wow, ang ganda! Mukhang mamahalin. Mamahalin talaga. Tingnan mo nga. 20 million to. Magiging big time na tayo kapag nabenta natin yan kay Mr. Bulol sa bayan. Sigurado akong mahihiritan pa natin yan ng 30 million para mas marami tayong makuhang pera. Ang tinutukoy ni Heidi na Mr. Bulol ay ang mayamang Chino sa bayan nila na nagpapautang at pwedeng pagbentahan ng mga ginto at iba pang bagay na may halaga. Napaisip bigla si Arisa sa sinasabi ng kaibigan. Paano natin makukuha yan? Suntok sa buwan yan, baka nga pati sa araw. Nahihinaan ka na ba sa akin, Arisa? Ano pa tatawag tayong mambubudol ng bayan? Sa barangay natin, di ba? If there's a will, there's a way, di ba? May kipag-meet tayo kay Pisoy na to. At babayaran natin siya ng peking pera. Napatango naman si Arisa at ngumiti sa sinabi ni Heidi. At nag-appear pa silang dalawa. Tulino mo talaga. Sige, game ka dyan. Basta, sasabihan na lang kita kapag sumagot na si Pisoy. Mauna na ako. O eto, baka makalimutan mo pa. Laban mo amoy matanda eh. Inabot ni Heidi ang mga sinuot nilang damit at wig kay Arisa. Ito ang ginagamit nila sa tuwing magkakaroon sila ng transaction. Disguise, kumbaga. Nang makapagpaalam, hinaplos ni Arisa ang pink na wig na sinuot niya kanina. Kapag nakuha ko ang milyones ko, hindi na ako mambubudol. Saad niya sa sarili, bago naglakad papunta sa paradahan ng jeep. 24 anyos na si Arisa Daes. Simula na maputol ang paa ng tatay Nestor niya dahil sa diabetes, napunta na ang responsibilidad sa balikat niya. Wala ring trabaho ang kanyang nanay Clarita. 3 silang magkakapatid. Bunso siya. Ang dalawa niyang kuya, may sarili ng pamilya. Ngunit madalas, umaasa pa rin na may ibibigay siya sa mga ito. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Arisa, kaya maaga siyang nagbanat ng buto. Ngunit dahil sa dami ng taong umaasa sa kanya, hindi sapat ang kinikita niya dati sa isang karinderya bilang waitress, kung saan nakilala niya ang kaibigan niya si Heidi. Napasubo siya sa mga racket ni Heidi, na pulos panloloko ng tao. Noong una natatakot si Arisa, ngunit na makahawak siya ng malaking halaga ng pera, nalulung na rin siya sa ginagawa at itinuring niya na rin matalik na kaibigan si Heidi, kahit na kilala itong labas-masok sa kulungan. Mano po, Nay. Agad na nagmano si Arisa sa ina nang makauwi sa maliit nilang bahay na yari sa plywood. Sa tabi ni Clarita nakaupo si Nestor sa wheelchair. Nagmano rin dito si Arisa. Bakit ka ginabi, anak? Saan ka na naman ang galing? Tanong ni Clarita at pinaghain ng anak. May racket ho kami ni Heidi, Nay. Tapos dumaan na rin ako sa mga tindahan na may utang tayo at nagbayad. Eto, panggastos ito sa bahay.
Dumukot si Arisa ng 7,000 sa bulsa niya at inabot sa ina. Ako, salamat anak. Makakabili na rin ako ng gamot ng tatay mo. Ngumiti si Arisa sa kanila pag ang mga dala sa mahaba nilang upuang kahoy. Lumapit siya sa ama at naupo sa harap nito. Tay, malapit na po ako makapagpagawa ng prosthetic leg nyo. Konting tiis na lang makakalakad ka na ulit. Hinalikan ni Arisa ang noo ng ama. Basta ang lagi kong paalala Arisa, mag-iingat ka palagi. Wika ni Nestor at tinapik ang braso ng anak. Tumango si Arisa bilang pagsang-ayon. Matapos niya maghapunan, natulog na rin siya dahil nag-text na sa kanya si Heidi kung saan ang meeting place nila ni Pisoy. Tanghali yon, kaya nilabahan na ni Arisa ang kanyang susuotin para bukas, tuyo na yon. Kinabukasan nagpunta si Heidi sa bahay nila Arisa at nag-ayos sila. Sakay ng jeep, nagpunta sila sa likod ng isang mall na napagkasunduan. At doon, dala nila ang isang bag na naglalaman ng peking pera. Mabilis silang na-recognize si Pisoy dahil panot ito at malaki ang pangangatawan. Mabuti at nakarating kayo. Tik-tik coffee. Wika ni Pisoy sa mga codename na binigay ni Heidi rito. Asa na item? Tanong ni Arisa. Sumay niya si Pisoy sa may likuran ng kotse nito. Nasa trunk ng kotse. Kuhanin mo. Sinunod naman agad ni Arisa ang sinabi ng lalaki. May kabigatan ng sculpture na nakasilid sa isang kahon. Kaya napangiwi si Arisa habang akay-akay yon. Ito ang 20 million. Inihatid ni Heidi ang bag kay Pisoy. Hindi naman yan binuklat ng lalaki. Sigurado kang kompleto to? Siyempre naman. Mukha ba kami scammer nito si Coffee, ha? Sagot ni Heidi. O sige, may tiwala naman ako sa'yo, tik-tik. Muna na ako, ha? Sumakay na si Pisoy ng sasakyan niya at umalis. Habang sina Heidi at Arisa naman, dumiretso sa bahay ni Mr. Bulol. Ikaw na mag-doorbell, akin na yan. Kinuha ni Heidi ang item mula kay Arisa. Nakailang doorbell din si Arisa ngunit walang nagbubukas ng gate. Tumingkayad pa siya upang sumilip sa loob. Wala yatang tao, Heidi. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Sigurado ka ba? Mag-doorbell ka ulit. Alam mo naman si Mr. Bulol, bingin na rin. Habang sinusubukang mag-doorbell ni Arisa, nahagip ng mata ni Heidi ang isang van na nakapark hindi kalayuan. Mula sa pwesto nila. Siniko niya si Arisa. Tingnan mo yung van na yun. Kanina ko pa nakikita yan simula na sumakay tayo ng jeep. At habang nasa biyahe tayo, parang sinusundan tayo. Napunta rin doon ang tingin ni Arisa. Oo nga, pero malay mo naman taga rito. Kung ano-ano iniisip mo, Heidi. Kaka-piercing mo yan. Hindi, masama ang kutob ko dito. Baka tayo talaga yung sinusundan nila. Maya-maya, bumaba ang mga lalaki na nakaitim na sakay ng van. Nang laki ang butas ng ilong ni Arisa nang mapansin na may hawak itong baril. Hindi lang yon. Papalapit ang mga ito sa direksyon nila. Papalapit sila dito, Heidi. Tatakbo ba tayo? Bulong ni Arisa, na nanatiling nakatingin sa mga lalaki nakaitim, ngunit wala siya nakuhang sagot. Heidi? Paglingon niya sa kaibigan, nagulat siya na makitang tumatakbo na ito palayo, kaya napakaripas na siya ng takbo. Ang mga lalaki nakaitim humabol sa dalawa sa gitna ng tirik na sikat ng araw. Heidi, hintayin mo ako! Dahil sa takot na mabaril, nakalimutan ni Arisa na nakasuot siya ng 3 inches heel habang tumatakbo. Sigurado siyang pagtanggal niya nito mamaya, puro paltos ang paa niya. Lumiko si Heidi sa kaliwang kanto kaya sumunod si Arisa. Nakita niya si Heidi na sumabit sa likod ng isang truck ng basura at sumakay doon. Heidi, wag mo naman akong iwan! Nagsimula na madubig ang mga mata ni Arisa habang pinapanood na unti-unting makatakas si Heidi. Nayakap-yakap ang item at hindi man lang siya nililingon. Iniwan niya ako sa ere. Sarili ko na lang maaasahan ko ngayon. Kailangan ko makatakas. Ani Arisa sa isip. Lumiko siya sa sunod na kanto at agad niyang hinarang ang isang itim na kotse na nakita niya. Para sandali! Tulungan niyo ako! May gusto pumatay sa akin! Ang driver ng sasakyan, inunlock naman ang pinto kaya agad na binuksan ni Arisa ang pinto sa backseat at sumakay.
Akala niya, ligtas na siya. Ngunit nahigit niya ang hininga ng pagharap niya sa tabi. May tumutok na baril sa noo niya. Napataas sa mga kamay ni Arisa sa aktong sumusuko. Nalintikan na. Tanging nasabi niya. Sa harap niya nakatingin si Warren Silva. Malaki ang ngisi. At bahagya pang tinagilid ang ulo. Sa pagkakataong yun hindi may paliwanag ni Arisa kung bakit imbes na matakot na mamatay, parang mamamatay yata siya sa kagwapuhan ng lalaki. Pompadour ang gupit nito, sa light brown na buhok, makapalang kilay, mayabang ang matangos na ilong, mapupula ang labi nito na tila, iniinganyo siyang halikan niya ito, at ang gray almond eyes nito, malakas man tunaw, kesa sa pantunaw niya sa tiyan. So, you're the woman who stole my sculpture. Wika ni Warren sa malalim niyang boses. Teka, nagkakamali ka, wala akong ninakaw sa'yo. Kahit kapkapan mo pa ako, walay talaga. Yung sculpture na babae, sa akin yun. Akala mo siguro hindi ko malalaman na peke ang mga perang binayad niyo sa tauhan ko? Well, I'm smarter than you thought, miss. Nasaan ang kasama mo? Ang boses ng binata, tila kinikiliti si Arisa kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Answer me. Teka lang, masahang tignan ng ganyan, nawawala ako sa focus eh. Nangunot ang noo ni Warren at umiwas na lang ng tingin sa dalaga. Ngunit tinulak niya palalo ang baril sa noo ni Arisa. Nasaan ang kasama mo? Wala na nga, tinakbuhan na rin ako. Dala niya yung sculpture na sinasabi mo. Mukha naman wala siyang pakaalam sa akin. Di niya na ako tinuring na kaibigan. Kaya kahit pasabugin mo yung utak ko ngayon din, hindi na may babalik yung hinahanap mo. So, she betrayed you, huh? Parang gano'n na nga. Ilang segundo ring nanatili ang baril ni Warren sa noo ni Arisa hanggang sa mapagdesisyonan nitong ibaba ang baril. Sumandal si Warren sa upuan. Nakahinga ng maluwag si Arisa at napasandal din sa kinauupuan niya. Napahawak siya sa dibdib dahil pagod na pagod siya. Kinuha ni Warren ang cellphone sa bulsa at saka may kinontak doon. Hello, Pisoy. Bumalik na kayo. One of the girls is already with me. Matapos yun sabihin, pinatay na ni Warren ang tawag at sumenya sa driver. Pinaandar na ulit ng driver ang sasakyan, kaya napabangon si Arisa. Saan mo ako dadalhin? Sinabi ko naman sa'yo, diba, wala ka mapapala sa akin? You need to pay for my sculpture. Ang kulit mo naman eh. Gusto mo bang ipatato ko sa noo mo na wala nga sa akin yung hinahanap mo? Paulit-ulit? Unlimited? Nang hindi sumagot si Warren, sinubukan ni Arisa na buksan ang pinto ngunit biglang hinila ni Warren ang kanyang braso at muntik pa siyang mauntog sa matigas sa dibdib na lalaki. Tiningala ni Arisa ang binata. You better behave when you're with me, woman. Hindi mo gugustuhin magalit ako. Bumaba ang tingin ni Warren sa mga labi ni Arisa at pabalik sa mga mata nito. Gamit ang kabilang kamay niya, hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. Pasalamat ka. Maganda ka. Bakit hindi ako makalaban sa kanya? Ano na, Arisa? Akala ko ba matapang ka? Sabihan ka lang na maganda, bumibigay ka na? Titigan ka lang na magaganda niyang mata, nanlalambot ka na? Ano ba naman yan? Saway niya sa sarili. Agad na lumayo si Arisa sa lalaki at tahimik na naghintay kung kailan titigil ang sasakyan. Ngumiti naman si Warren at inayos ang suot na coat bago bumalik sa pagkakasandal. She's not my type, but I kinda like to play with her. Ani Warren sa isip. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking building. Bumaba sila at hawak ni Warren ang pulso ni Arisa in case na tumakbo ito. Sa likod nila nakasunod ang mga tauhan ni Warren. Ngunit naiwan ang mga ito sa lobby. Sumakay sina Warren at Arisa sa elevator. Nang makarating sa palapag kung saan naroon ang CEO's office ni Warren, pumasok sila doon at nilock niya ang pinto. Ano bang iniisip mo, ha? Sinundan lang ni Arisa ang tingin ni Warren. Hanggang maupo ito sa upuan nito. What's your name? Arisa. Arisa Daes. Okay, Arisa. I am Warren Silva.
Hinarap nito ang nameplate niya sa dalaga kung saan nakasulat ang buo niyang pangalan. And you need to pay me 20 million pesos. Napataas naman ang kilay niya. 20 million? Mukha ba ako mayaman? Sa tingin mo kung may 20 million ako, mabubudol ako ng tao. Then work for me. Instead, hanggang mabayaran mo yun. If you don't want to, then I'll kill your family. Napaiwas ng tingin si Arisa at frustrated na hinawi ang buhok niya habang nakapamewang. Anak naman ng pano to. Kung alam ko lang na tatraydo rin ako ni Heidi, sana hindi na lang ako pumayag sa racket na to. Habang nag-iisip, may pumasok na idea sa utak ni Arisa. Hinarap niya si Warren. Sige, papayag ako. Pero hahanapin ko muna si Heidi. Kapag nahanap ko siya, siya na lang ang gipitin mo. Huwag mo na ako idamay. Pero kapag di ko siya nahanap, magtatrabaho ako sa'yo. Deal. Deal? Agad-agad? Bilis mo naman palang kausap. Hindi alam ni Arisa kung paano iiwas sa kakaibang titig ng binata, lalo na nang tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Yes. Pero tandaan mo, Arisa. I'm watching your every move. Kaya huwag ka magkakamaling takasan ako. Dahil mahanap at mahanap kita. Sunod-sunod na tango ang ginawa ni Arisa. Oo, promise, mamatay man. Tinaas pa niya ang kanang kamay. Saan yung nanunumpa? Hinawi ni Warren ang ilang hibla ng buhok ni Arisa na humaharang sa mukha nito. Good girl. Matapos yon, pinalaya na siya ni Warren. Pagbalik ni Arisa sa barangay nila, tinanggal niya ang suot na heels at dumiretso sa inuupahang bahay ni Heidi. Heidi! Heidi, lumabas ka dyan, walang yaka. Akala ko ba sa hirap at ginhawa magkasama tayo? Bakit sa hirap tinakbuhan mo ako? Sunod-sunod na katok ang ginawa ni Arisa. Na halos masira na ang lumang pintuan ng apartment. Naku, iha, kaalis lang ni Heidi. Nakita ko kanina ang daming dalang gamit. Mukhang lilipat na siya ng titirahan. Wika ni Aling Kiray, ang matandang may-ari na apartment na tinutuluyan ni Heidi, nang mapadaan at makita si Arisa. Ano ho? Saan daw pupunta? Hindi sinabi eh. Nagbayad lang siya ng huling renta niya. Saka nagmamadaling umalis. Ang baho nga. Amoy basura. Basura talaga siya. Bulok ang ugali niya. Nabigla naman si Aling Kiray sa tinura ni Arisa. Nag-away ba kayo? Akala ko ba best friends kayo? Dikit. Correction. Ex-best friends. Isa siyang taksil at walang kwenta ang kaibigan. Tinalikuran na ni Arisa ang ale at sinuyod lahat ng maaaring puntahan ni Heidi. Isang linggong walang palya sa paghahanap si Arisa kay Heidi. Hindi naman niya magawang humingi ng tulong sa mga pulis dahil kasabot siya ni Heidi. Baka imbis na mahanap niya si Heidi, humimas pa siya ng rehas. Maging ang mga magulang niya walang alam sa nangyayari. At minabuti ni Arisa na hindi na nila malaman dahil ayaw niya mag-alala pa ang mga ito. Naubos ang pera, pagod at enerhiya niya ngunit wala siyang napala. Malamang sa malamang, nakatawid na ng dagat ang hinahanap niya at nagpapakasasa sa pera na napagbentahan nito. Natagpuan na lang ni Arisa ang sarili na nakatayo sa harapan ng lamesa ni Warren. Isang linggo rin niyang hindi nakita ang binata. Hindi rin niya alam kung bakit parang na-excite siya kanina habang nasa biyahe nang muling maka-face to face si Warren. Sige, magtatrabaho na ako para makabayad sa'yo. I knew you would. Here, sign this. Nilapag ni Warren ang isang folder sa lamesa at agad binasa ni Arisa ang nakalagay sa loob. Kontrata yon na nakasulat ang kasunduan nila ni Warren. PA? Personal assistant mo? Wika ni Arisa na mabasa ang nakalagay sa kontrata. May problema ba tayo? Wala naman. Pwede bang mag-janitress na lang ako? Okay lang sana para kay Arisa ang job title na yon. Ngunit hindi lang niya alam kung paano niya kakayanin na araw-araw makasama si Warren. Pakiramdam niya, may nararamdaman siya dito. Paano niya kakayaning hindi mawala sa sarili tuwing tinititigan siya nito o kaya naman tuwing kausap siya nito? Nope. Ako
ang magdidesisyon. And my final decision is that you will be my PA. Sign that, and tomorrow you can start. Wala nang choice si Arisa kundi pumirma ng kontrata. Matapos nun may inabot si Warren na shopping bag. At agad namang tinanggap ni Arisa yon. Sa loob ng shopping bag, mayroong 5 pares ng blouse at pencil skirt. Yan ang susuotin mo habang nagtatrabaho ka. Agahan mo bukas, ayoko nang nalilate. Tumingin si Warren sa relo at tumayo na. May meeting lang ako. Close the door when you leave. Tuluyan na nakalabas si Warren at maya-maya, umalis na rin si Arisa. Kinabukasan nga maagang pumasok si Arisa. At kinabukasan nga maaga siyang pumasok. Nauna pa nga siya sa guard na magbubukas ng building. Hindi naman siya sinabihan ni Warren na 8:00 pa nagbubukas ng opisina. Dumating siya ng 6:00. Good morning. Ikaw ba yung bagong PA ni Sir Warren? Tanong ng babaeng nakasuot ng leather red skirt at red blouse paired with red framed glasses. May hawak itong makapal na red notebook at leather red bag. Nakasabay ni Arisa ang babae sa loob ng elevator na kagaya niya, maaga ring pumapasok. Oo, first day ko nga. Nice outfit ha? Mahilig ka sa pula? Oh my God! How did you know? But yeah, let's just keep it as a secret. Ang galing mo ha? Awkward naman. Nanapangiti si Arisa sa naging reaksyon ng babae. By the way, I'm Maddie. Sekretary ako ni Sir Warren. Inabot ni Maddie ang kamay kay Arisa. Na agad namang tinanggap ng dalaga para sa shake hands. Arisa, tipid niyang tugon. Nasagot ang tanong sa isip niya kung bakit same floor sila nang pupuntahan. Nang magbukas sa elevator na unang lumabas si Maddie, nagpaalam na rin si Arisa na mauna na siya sa opisina ni Warren. Dahil si Maddie naman ay may opisina sa labas ng pinto ng CEO's office. Hay nako, ang lalaking yun talaga. Sinabihan ako wag malilate. Siya naman pala tong wala pa sa ganitong oras. Naupo si Arisa sa couch. May ideyang pumasok sa isip niya upang mawala ang inip sa paghihintay sa binata. Naupo siya sa swivel chair ni Warren. At saka tinaas ang paa sa lamesa. What? Ilang beses ko lang sinabi na mali ang ginawa mo, and you keep passing me the same stupid idea you got. You're fired. Wika ni Arisa na ginagaya ang boses ni Warren. Tumawa pa siya na parang baliw at nagpaikot-ikot sa swivel chair. Ganito pala yung feeling na ikaw ang boss at sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ng mga empleyado. Saad ni Arisa sa isip. Patuloy lang sa pag-ikot niya sa upuan si Arisa, ngunit mabilis siyang napatayo nang mapansin niya si Warren na nakatayo sa harapan niya at nakapamulsa. Nakataas ang isang kilay nito na tila hinuhulaan ko anong ginagawa ng dalaga. Confirmed. Baliw nga ang babaeng to. Ani Warren sa isip. Sir Warren, kanina ka pa ba? Hindi naman masyado. Sapat lang para makita ko gaano ka ka-weirdo. Ano ginagawa mo sa upuan ko? Durability test lang. Para sure na safe. Baka kasi kapag umpo ka, biglang bumigay. Disgrasya ka pa. Concern lang ako sa'yo, boss. Nagpunta si Arisa sa likod ng swivel chair at tinapik yun. Nang makaupo si Warren, tinulak naman yun ni Arisa palapit sa mesa. May utos ka ba? Gusto mo ba ng kape? Ipagpapagawa kita kay Maddie. Nakatitig lang sa kanya si Warren ng 5 segundo. Hindi alam ni Arisa kung napapangitan ba ito sa suot niya. Pakiramdam kasi ni Arisa maling size ang naibigay sa kanya. O dahil ba hindi niya naplansya na maayos ang suot? Just leave. Umiwas ng tingin si Warren. Leave? Ako na nga naunang dumating, ako pa aalisin. Ani Arisa sa isip. Di aalis. Ismid niya. Hahawakan pa lang ni Arisa ang siradura ng pinto. Nang magsalita na naman ang binata. Wait, I changed my mind. Sumama ka na lang sa akin. Bago pa makaharap si Arisa, nakalapit na si Warren sa kanya at hinila siya palabas ng pinto. Hindi maintindihan ni Warren ang sarili. Natatakot siya sa nararamdaman na tila gusto niyang palaging makita ang mukha ng babae. Ngunit kapag hindi niya naman ito nakikita, tumatakbo pa rin ito sa isip niya. Hindi niya alam. Baliw na rin siguro siya.
Nagpunta sila sa isang coffee shop. Hanggang doon may mga bodyguard si Warren na nagbabantay sa labas ng shop na parang mga estatwa. Umorder si Warren ng espresso. Kaya ginaya na lang din ni Arisa yon. Wala kasing 3-in-1. Akala ko ba sabi mo kailangan ko pagtrabahuhan yung 20 million? First day, nila mo ako dito, imbes na bigyan mo ako ng trabaho. Nagtatrabaho ka naman This is your first task. Samahan mo ako magkape. Trabaho ba to? Ano? Coffee date lang with my boss? Grabe ang peg mo Tumaas ang gilid ng labi ni Warren. So inisip mo dito. Nabitin sa ere ang kamay ni Arisa na may hawak na tasa. Ha? Hindi parang lang. Ano man tingin mo sa akin? Assuming. Bahagyang natawa si Warren at humigop ng kape niya. Tell me about yourself. Magkwento ka naman. Sabi nila, knowing your employee will build strong working relationship and it will foster trust and open communication. Ano bang gusto mong malaman? Wala namang interesting sa buhay ko. Bakit ka naging scammer? Sandaling natahimik si Arisa. Gusto niyang matawa. Dahil kung ikukwento niya, paniguradong magiging mala MMK talaga yung buhay niya. Kung paano siya nag-start maging mambubudol. Dahil sa isang taong nabudol niya rin. Hindi kasi kami mayaman, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Yung mga kuya ko may sarili ng pamilya, saka hindi rin naman kalakihan yung kinikita nila sa trabaho. Kaya hindi na sila nakapagsustento sa mga magulang namin. Ako bilang bunso, ayoko naman nakikita nahihirapan yung mga magulang ko, lalo na tumatanda sila. Kaya naghanap ako ng trabaho. Pero wala Kulang talaga kahit magtatumbling pa ako sa pinagtatrabahuhan kong karinderya. Kulang yung kinikita ko para suportahan sina nanay at tatay. Plus ang pamilya ng mga kuya ko na minsan sa akin din humihingi ng pambili ng shampoo at sabon nila. Tapos si Heidi, nakilala ko siya at sinama niya ako sa pang-scam ng mga tao. Yun ang unang beses na nakahawak ko ng 16,000 pesos. Kita sa isang araw. Paldo, di ba? Habang nagkukwento ang dalaga, tahimik lang na nakikinig sa kanya si Warren. Na tila nanonood to na isang pelikula. Wala siyang sinabi, ni hindi ginad siyang naging buhay ni Arisa. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na, kaya pasensya ka na nadamay ka pa sa kalokohan ko at ng kaibigan kong si Heidi. Well, to be specific, ex-friend. Akala ko dahil mayaman ka wala na sa'yo yung 20 million. Sorry. I understand. Tugon ni Warren. Talaga, naintindihan mo? Parang nung nakaraan lang tinutukan mo ako ng baril sa noo. Hindi ko naman naisip na may pinagdadaanan ka sa buhay. And after hearing your story, I realized na biktima ka lang din. Huwag ka mag-alala. Pinapahanap ko na sa mga tauhan ko si Heidi. Once I found her, I will let you talk to her. Ngumiti si Arisa at tumango. Salamat! Cheers! Pinag-umpog nila mga baso at masayang nagkwentuhan pa habang nagkakape. Matapos ang usapan nilang yun, gumaan ang pakiramdam ni Arisa. Parang mas lalo naging welcoming ang presence ni Warren sa kanya. Nakakala niya dati hindi niya makakasundo. Kinahaponan nag-ayos na ng sarili si Arisa para umuwi. Mauna na ako. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Arisa kay Warren, na abala pa rin sa ginagawa sa laptop. Napaangat ang tingin ng binata at agad sinarado ang laptop nito. Ihahatid kita. Naku, hindi na. Sanay naman ako mag-commute. Ayoko naman maabala ka pa sa ginagawa mo, no? Sigurado ka? Bakas sa mga mata ni Warren ang pag-aalala. Oo nga po, sir. Sige na, magandang gabi. Ingat ka dito Tumayo si Warren at lumapit sa dalaga. Nabigla si Arisa na yakapin siya nito. Kusang gumalaw ang kamay ni Arisa upang yakapin pabalik si Warren. Na kahit gabing-gabi na fresh pa rin ang amoy dahil sa gamit nitong pabango. Tell me, when you arrive at home, mag-iingat ka. Nang humiwalay si Warren, tumango naman si Arisa at ngumiti. Oo, kaya ko sarili ko. Sagot niya at pinipigilan ng kaba. Nang makapagpaalam na sa isa't isa, sinundan pa ni Warren ang tingin si Arisa bago siya bumalik sa ginagawa. Samantala, mula sa paradahan ng jeep, sa biyahe, hanggang sa pagbaba ni Arisa sa bahay nila,
Hindi mawala ang ngiti niya. Sa sobrang saya, hindi niya alintana na may anghit ang katabi niya kanina sa jeep dahil nanunuot pa rin sa nostrils niya ang amoy ni Warren. Nang makauwi, ginawa niya agad ang sinabi nito. Minessage niya ang lalaki na nakauwi na siya. Nang makakain ng hapunan, nagpunta na sa kwarto niya si Arisa, naligo at nagsipilyo, at nahiga sa manipis niyang kutsyon. Okay lang magtrabaho na walang sweldo, kung araw-araw naman akong may mayayakap na gwapo. Nagtititiling sambit ni Arisa na parang trumpong nagpagulong-gulong sa higaan. Nasa ganong pwesto siya nang magbipang phone niya, kaya agad niya yung chinek at mas lalo lang siyang napangiti nang makita ang pangalan ni Warren Silva sa screen at nag-reply ito sa text niya. Good to know. Good night, Arisa. Aniya sa isip, binasa sa boses ng binata ang mensahe nito sa kanya. Dahil lang sa maikling mensahe na yon, halos magwala na siya sa kwarto niya. Hindi niya rin namalayan ang pagdapo ng antok sa kanya at nakatulog na siya na ang ulo'y nasa paanan ng kama. Kalagitnaan ng gabi, nagising si Arisa sa tunog ng cellphone niya. May tumatawag. Pikit ang mata niyang kinapa ang cellphone sa tabi at sinagot ang tawag nang hindi tinitignan ng caller. Arisa. Wika ng isang pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Napamulat ng mga mata si Arisa nang marinig si Warren. Sir, napatawag po kayo. Ano oras na? I'm sorry to bother you, but can you come to my place right now? I'll send you the address. Kailangan ko lang ng kausap. Napabangon si Arisa sa kinahihigaan nang marinig na tila lasing ang binata. Nauna? Ano nangyari sa'yo? Sandali teka, magbibihis na ako Nagmamadali si Arisa na humanap ng susuotin at umalis na ng bahay nang walang paalam. Mabuti't meron pang taxi sa mga oras na yun at nakarating siya sa Chica's condominium na sinandiwarin. Nang makuha ang room number sa receptionist, nagmadali na siyang umakyat sa floor na kinaroroonan ng binata. Sir Warren! Kumatok si Arisa sa pinto ng unit nito. Ilang segundo lang bumukas ang pinto at natagpuan niya si Warren na walang saplot pang itaas. Halatang lasing na ito dahil namumungay na ang mga mata. Arisa, ikaw ba yan? Napasigaw si Arisa nang muntik nang matumba ang binata kaya pinasan niya ito papasok sa loob at sinarado ang pinto. Ano ba yan? Ang bigat-bigat mo tas sa'kin ka pa nagpabuhat. Sandali, dito na tayo. Dinala niya si Warren sa sofa at hiniga doon. Ano ba nangyayari sa'yo? Ang kalat-kalat naman dito. Niligpit ni Arisa ang mga bote ng beer na nagkalat sa sahig. Nahagip ng mata niya ang phone ni Warren na nakabukas at makikita sa screen ng post na isang lalaki na nagngangalang Jacob. Post yon ng pre-wedding pictures ni Jacob sa isang babaeng nagngangalang Olivia. Mga manloloko. Saad ni Warren na tila galit to. Napatingin sa kanya si Arisa. Naupo ang dalaga sa tabi ni Warren at inabot ang cellphone nito. Pagmulat ni Warren ng mga mata at muli nakita ang post, bigla na lang itong humagulhol sa pag-iyak. Ngunit agad nitong inayos ang sarili. Jacob is my best friend. And Olivia is the only girl whom I truly love. Nakita mo ba yan? Ikakasal na siya. Dream wedding niya sa beach at mukhang tinupad naman yun ng kaibigan ko. Niloko ka nila? Hindi makapaniwalang tanong ni Arisa. Yup. Nahuli ko sila naghahalikan sa loob ng opisina ko. Akala siguro nila, hindi pa tapos ang meeting ko na araw na yon. Siguro nangyari talaga na matapos ang meeting namin na maaga no araw na yon para malaman ko na matagal na nila ako niloloko. Akala ko dati, pagsisisihan ni Olivia na ginawa niya yon. But guess what? Magpapakasal na ang mga gago. Mapait na tumawa si Warren at binagsak ang phone sa tabi. Hinawakan ni Arisa ang braso nito. Ngayon lang niya nalaman na ang katulad ni Warren. May face din pala sa buhay na nakakaawa. Kung sa opisina mukha itong seryoso at striktong boss, ngayon isa itong taong kailangan ng tulong upang makarecover. At yun ang nakikita ni Arisa. Kaya ka ba naglalasing? Alam mo ikaw, bakit ba nilulunod mo yung sarili mo sa alak? Dahil sa isang babaeng hindi ka naman pinahalagahan.
Ikaw, nagdudusa dito, sila masaya na magpapakasal na. Mas talo ka kapag hindi ka pa nag-move on. Mayaman ka, gwapo, saka alam kong mabuti kang tao kaya marami pang babae ang magkakandara pa sa'yo. Hindi mo naintindihan. Nagpakawala ng buntong hininga si Arisa at napasandal na lang sa sofa sa tabi ni Warren. Pareho lang sila nakatingin sa kisame ng kondo. Alam ko yung nararamdaman mo. Naintindihan ko. Nagka-crush ako noon tas nagbigay ng mixed signal sa akin. Tapos nung intrams, nakita ko siya may ibang babaeng kasama sa wedding booth. Hindi naman maiwasang matawa ni Warren. Kumunot naman ang noo ni Arisa at napatingin sa binata. Seryoso ako? Huwag mo akong tawanan. You seriously got hurt by that? Malamang, kagaya mo minahal ko rin yung lalaking yun kahit mga bata pa kami. Kahit sabihin mo na booth lang yon, masakit pa rin. Dahil napagtanto ko na hindi pala ako yung gusto niyang pakasalan at makasama habang buhay. Hindi ba't ganun din ang nararamdaman mo? Tumigil sa pagtawa si Warren. Yeah, you're right. Pero alam mo nung tumagal naisip ko na, bakit ba ako masasaktan sa isang lalaking hindi nagpapalit ng brief niya for 1 week? Ew, kadiri. Umakto pang nangingilabot si Arisa. Mas lalo namang napagalpak ng tawa si Warren at may paghawak pa sa tiyan. Seryoso? Hindi ko ma-imagine ang amoy. Saad ni Warren. Oo, kaya dahil doon mabilis ako nakamove on sa kanya. Kaya ikaw isipin mo na lang yung mga bagay na nakakadiri kay Olivia para mabilis mo siya makalimutan. Like, hindi ba siya nagtututbrush sa umaga pagkagising? Or may ingrown nails ba siya? Ganon. Tama ka. Salamat, Arisa. You made me forget about why I'm crying right now. Sus, wala yun. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Hinawakan ni Arisa ang mukha ni Warren. Simula ngayon kapag malungkot ka, tawagan mo lang ako. Kahit dumudumi ako, pupunta ako. You silly. Bahagyang tinulak ni Warren ang noon ni Arisa. Alam mo, mabuti pa matulog ka na. May trabaho ka pa bukas. Hinakay na muli ni Arisa si Warren patungo sa kwarto nito dahil nahihilo na raw ito. Akmang aalis na si Arisa nang hawakan nito ang kanyang kamay. Wait, can you please stay kahit ngayong gabi lang? Ha? Hindi pwede, baka hanapin ako. Please, Arisa. Nagmamakaawa naman ang mga mata ni Warren. Sa huli, pumayag na rin si Arisa at nahiga na. Umisod na lang ng konti si Warren upang bigyan ng space si Arisa. Magkatalikuran silang natulog at gaya ng inaasahan, knocked out si Warren dahil sa kalasingan. Kahit hindi makatulog, pinilit ni Arisa na pumikit dahil may trabaho pa siya bukas. Kinabukasan nagising si Arisa na wala na sa tabi niya si Warren. Sir Warren! Pumangon siya at sumilip sa pinto ng kwarto. Lumabas siya at nakaamoy ng ginigisang bawang mula sa kusina. Kaya doon siya dumiretso. Naabutan niya si Warren na nagluluto, topless at nakasuot ng apron. Nakagat niya ang ibabang labi habang pinagmamasa na matipunong back figure ni Warren na pinagpapawisan dahil sa init ng kalan. Parang ang sarap. Wala sa sariling nabanggit ni Arisa. Kaya napalingon sa kanya si Warren. Arisa, good morning. Gising ka na pala. Sandali lang. Isasangag ko na tong kanin. Pagkatapos pwede na tayong kumain. Maupo ka na. Wika nito habang hinahalo ang kanin sa kawali. Naupo si Arisa sa isang upuan sa dining table at nakita ang mga nakahain na itlog, bacon, ham at kape sa lamesa. Nang matapos si Warren sa pagsasangag, nilagay niya yun sa isang bowl at saka nilagay sa dining table. Tinanggal niya ang apron at naupo na sa upuan na kasalungat na upuan ni Arisa. Kain na tayo. Pasensya ka na. Yan lang kasi ang stock ko sa ref. Okay lang, mukhang masarap naman eh. Sa bahay nga, tuyo lang agahan namin tsaka bahaw na kanin. I hope you like it. Here. Nilagyan ni Warren ang silangagang pinggan ni Arisa at saka ng ulam. Pinipigilan naman ni Arisa na mapangiti sa ginagawang act of service ni Warren sa kanya. Pagkatapos nun, naglagay din si Warren para sa sarili niya. Sumubo si Arisa ng kanin na may bacon. Bilis na natin kumain para makapasok na tayo ng opisina.
Idadaan na rin muna kita sa inyo para makapagpalit ka ng damit. Wag na. Kaya ko naman mag-isa. Nakakahiya naman kung boss ko pa yung maghahatid sa akin sa bahay. Tas mauna ka pa sa opisina. PA mo ako, hindi ikaw ang PA ko. Baka nakakalimutan mo yun. Sir? Humisi naman si Warren. Why not? Wala naman tayo sa trabaho. At saka may sasabihin nga pala ako sa'yo. Napatigil sa pagkain si Arisa at seryosong tumingin kay Warren. I know it's weird. Kung dito ko pa mismo sasabihin. But, I don't wanna keep it. At para malaman mo na rin, Arisa, I think I like you. Literal na tumigil ang paglunok ni Arisa sa sinabi ni Warren. Hindi siya makagalaw. Kahit ang panga niya tumigil sa pagnuya nang marinig yun. So I am asking for your permission. Naligawan ka. Kagaya kanina wala pa rin kibo imik si Arisa. Putik. Gusto niya rin ako? Kailan? Paano? Umiwas ng tingin si Arisa at agad kinuha ang tubig upang uminom. Grabe ka naman mag-confess. Baka may hangover ka pa at drunk thoughts lang yan ha? I'm not. And I mean it. Liligawan kita, Arisa. Kaya simula ngayon, hayaan mo akong gumawa ng mga bagay para sa'yo. Kahit pagbawalan mo ako, wala akong pakialam basta gagawin ko para sa'yo. Para kang sira? Ang aga-aga mo magpakilig. Kumain ka na nga. Bahala ka dyan ha. Oo naman, ligo ka na kung gusto mo. Para naman may choice ako. You're the boss, di ba? Kunwari lang hindi apektado si Arisa. Ngunit sa loob-loob niya, para na siyang naimpacho, kakatalon. Bahagyang natawa si Warren at nagpatuloy sila sa pagkain. Finally, I said it. Saad ni Warren sa isip at masayang pinagmasdan si Arisa na kumakain ng niluto niya. Pagkatapos mag-agahan, dinaanan ni Warren si Arisa sa bahay nito. Parang may dumating na artista sa paraan ng pagtingin ng mga kapitbahay sa kotse ni Warren na nakaparada sa kalsada. May mga marites na nakikiusyoso sa may bakuran at sikretong nagmamanman. Nagtanong pa ang ina ni Arisa kung sinong lalaki. Ngunit ang sinabi lang ni Arisa, boss niya sa bago niyang trabaho, which is totoo naman. Ngunit, hindi niya lang sinabi ang parting nanliligaw to sa kanya. Nang makapagbihis si Arisa, dumiretso na sila sa opisina. Hindi naman nakaagaw ng atensyon ang pagpasok nila ng sabay. Alam ng mga empleyado, PA siya ni Warren. Good morning sir, here's your coffee. Salubong ni Maddie na may hawak na cup ng kape at inabot kay Warren. Habang papasok ito sa opisina. Good morning Arisa, sabay kayo ni sir? Tanong ni Maddie na sinabayan naman si Arisa na maglakad. Hindi. Nagkasabay lang kami sa elevator. Pagsisinungaling niya. Kailangan ko ng bagong suit para sa susuotin ko sa party ng isa kong business partner, si Mr. Petron. I prefer the dark blue one. Naupo si Warren sa swivel chair. Ako nang bibili. Presenta ni Arisa. Sasamahan ko na po siya, sir. Tugon ni Maddie. Are you sure? Yes, sir. Tugon ni Maddie. I'm talking to Arisa. Umangat ang tingin ng binata at ang kanina'y masuyo nitong mga mata. Bumalik sa pagiging malamig at misteryoso. Napaawang naman ang labi ni Maddie. At napatingin din kay Arisa. Yes sir. PA mo ako, right? Tinaasan niya ng kilay si Warren. Naglaban pa sila ng tingin, ngunit sa huli, si Warren ang unang umiwas. Kinuha niya ang phone at may message doon pagkatapos nilabas niya ang credit card niya. Maddie, bumaba ka na muna at sabihan mo ang driver. Minessage ko na rin na iba kong bodyguards para sumunod sa inyo. Yes, sir. Nang makalabas na si Maddie, sinanyasa naman siya ni Warren na kunin ang card sa may kamay niya. Kaya lumapit si Arisa at tinanggap ang card. Ngunit kasabay ng paglalagay ni Warren ng card sa kamay ni Arisa ay ang paghawak niya rito. Mag-iingat kayo. Tumawag ka agad kapag may nangyaring hindi maganda. Alam mo, masyado kang praning. Bibili lang naman kami ng damit mo. Hindi kami mapapahamak dun. Kahit na. Just call me when something happens. Okay sir, sige na baka hinihintay na ako ni Maddie. Tumango lang si Warren bago halikan na likod ng palad ni Arisa at pitawan yon. Sinundan ni Warren ang tingin ng dalaga at na makalabas doon ng pinto nagsimula na siya magtrabaho.
Nang makalabas ng building, naghihintay na sa labas ang sasakyan nila. Hinatid sila sa City Mall ng driver habang ang isang kotse ng mga guard nakasabay sa kanila, ngunit bandang likuran lang. Hanggang sa paglalakad sa loob ng mall, nakasunod ang mga ito, kaya takaw atensyon yun sa mga mamimili. Grabe, sa tuwing lumalabas ka ba? Para gawin ang inuutos si Sir Warren, palagi may nakabundot sa yung bodyguards. Nakakahiya kasi sa ibang tao. Baka isipin, hindi naman tayo artista pero may mga bodyguards pa. Wika ni Arisa habang namimili sila ni Maddie ng suit na bagay kay Warren. Naku, ngayon lang nagpadala ng ganyan si Sir Warren. Dati naman hinahayaan niya ako umalis mag-isa. Siguro dahil sa'yo. Tumingin na makahulugan si Maddie kay Arisa. Natigilan naman si Arisa dahil baka nahalata na ni Maddie kung anong meron sa kanya at kay Warren. Pero siguro naman hindi, baka worried lang si Sir dahil dumadami na yung kalaban niya. Delikado nga naman sa panahon ngayon since pareho tayong babae. Binalik ni Buddy ang atensyon sa pagtitingin ng suit na nakasampay sa sabitan. Kalaban? Ano ibig mong sabihin? Hindi mo pa nga pala alam, no? Si Sir Warren kasi hindi lang basta negosyante yan. Isa siyang mafia boss. Napasinghap si Arisa. Mafia? As in yung pumapatay ng mga tao? Oo, pero yung mga kinakalaban lang nila, yung mga may atraso sa kanila. At saka mga kalaban nila sa negosyo, in case na tumawag ang mga ito ng laban. Question, naranasan mo na ba ma-witness na pumatay ng tao si Sir Warren? Hindi pa naman. Huwag kang mag-alala kahit na mafia boss yan si Sir. At may pagka-stricto, mabait naman yun. Mabangis lang siya kapag may nasaktan sa mga mahal niya sa buhay o kapag may kalaban siya. Tumango na lamang si Arisa bilang sigot. Na-overwhelm siya sa mga nalaman. Na makapagbayad na sila, lumabas na sila ng store. Ngunit na makasakay sila sa escalator pababa, napansin ni Maddie ang mga lalaking kanina pa nakasunod sa kanila. Simula na makapasok sila sa butik. Malayo lang na ilang metro ang mga ito mula sa kanila at sa mga bodyguards na kasama nila. Imposibleng mga bodyguards pa rin to ni Warren. Kilala ni Maddie ang mga tauhan ni Warren. Ang mga lalaki kasi nakasunod, mga balbas sarado. Maraming tattoo sa braso. At ang isa pa nga rito, may piercing sa kalbo na ulo. Arisa, sa tingin ko may mga sumusunod sa atin. Pero kumilos ka lang ng normal ha. Masama ang kutob ko sa mga yon. Bulong ni Maddie. Pasimple namang napalingon si Arisa sa tinutukoy ni Maddie at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang mga lalaki. Nang makababa sila ng escalator, normal pa rin ang pace nila sa paglalakad. Ngunit bigla na lang bumilis ang lakad ng mga lalaki. Saka lang sila tumakbo nang magpaputok ng baril ang isa sa mga ito. Maddie! Hinawakan ni Arisa si Maddie ng mahigpit at tumakbo papalayo sa mga nagbabarilan. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng mall, kaya nang subukin nilang lumabas sa harapan ng pinto ng mall, hindi sila makasiksik dahil sa dami ng tao. Sa likod na tayo dumaan. Suhestyon ni Arisa at hinila si Maddie sa ibang direksyon. Napahinto sila sa pagtakbo nang makita ang mga masasamang lalaki na papalapit sa pwesto nila at ang mga bodyguards nila nakahandusay na sa sahig. Duguan. Dito tayo! Pumunta sila sa may hagdan at umakyat doon pabalik sa ikalawang palapag. Narinig nila ang putok ng baril mula sa malayo kaya napasigaw silang pareho. Nang subukin nilang bumaba sa isang hagdan patungo sa parking lot ng mall, may mga lalaki rin doon naghihintay sa kanila. Wala silang choice kundi ang humanap na matataguan. Maddie, dito tayo! Pumasok sila sa isang grocery at nagtago sa isang aisle sa likod ng mga nakadisplay na prutas. Pareho nilang hinahabol ang kanilang hininga at tagaktak ang pawis. Arisa, ayoko pa mamatay! Mangiyak-ngiyak na saad ni Maddie. Shh, huwag ka masyadong maingay, hindi tayo mamamatay, kumalma ka lang. Kinuha ni Arisa ang cellphone sa bulsa at agad kinontak ang number ni Warren. Ilang ring pa lang sumagot agad ito. Arisa, bakit ka napatawag? May nangyari ba? May mga lalaking humahabol sa amin. May mga baril sila lahat. Napatay na nila yung mga bodyguard mo. Jesus Christ! Hintayin mo ako, pupunta na ako. Pinatay na ni Warren ang tawag. Hinawakan ni Arisa ang kamay ni Maddie na nanginginig sa takot upang pakalmahin to. Sinenyasan ni Arisa si Maddie na sisilip lang siya sa pinagtataguan.
Gumapang siya at sinilip ang aisle na pinanggalingan nila. Nakita niya ang kalbong lalaki na papalapit sa direksyon nila at nagtagong muli si Arisa. Mabilis siyang nag-isip ng gagawin. Napatingin siya sa sinasandalan at naamoy ang mga hinog na durian. Dumampot siya na isa sa mga ito at tinanggal niya ang suot na blouse dahil may sando pa naman siya. Saka yun binalot sa kamay niya upang hindi siya matinik sa durian. Pagbilang ko ng tatakbo tayo ah. Huwag kang lilingon sa akin basta tumakbo ka lang. Tumango naman si Maddie. 1, 2, 3. Mabilis na tumakbo si Maddie habang si Arisa ay tumayo at hinarap ang lalaking kalbo na may piercing. Binato niya ng durian sa ulo. Natumba ang lalaki sa sahig na sumisigaw sa sakit. Dahil sa pagbaon ng tinik ng durian, sa makinis nitong bunbunan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng grocery. Tumakbo ang ibang lalaki na nakaitim sa direksyon ni Arisa. Nagtago sina Arisa at Maddie sa likod ng isang counter. Tahimik lang sila doon, nagdadasal na sana dumating ang ibang tao para iligtas sila. Isa sa mga lalaki nakaramdam na tila nagtatago sila sa katabing counter, kaya marahan itong naglakad papalapit. Ilang segundo lang napatili sina Maddie at Arisa nang bulagain sila ng lalaki na puro bulok ang ngipin. Huli kayo. Akala niyo ba matatakasan niyo kami ha? Wag, please, wag. Iyak ni Maddie nang hilahin nito ang buhok niya. Agad namang tumayo si Arisa at sinapak ang lalaki. Ngunit ang mga kamaon niya lang ang nasaktan. Sa inis ng lalaki, hinampas niya ng baril ang ulo ni Arisa, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Nahihilo at nalalabo ang paningin. Palaban ka talagang babae ka. Tignan natin kung hanggang saan aabot yung tapang mo. Kinasan ng lalaki ang baril. Handa nang iputok yun sa hita ni Arisa. Napapikit na lamang ang dalaga at ilang segundo pa nang makarinig siya ng putok ng baril. Ngunit hindi yun nagmumula sa baril ng pangit na lalaki. Ano nangyari? Nabaril ba ako? Putik na ihilo na ako. Saan ba ako tinamaan? Ani Arisa sa isip. Tila nakarinig si Arisa na isang matinis na tunog sa tenga. Maya-maya, unti-unti nang lumilinaw ang kanyang paningin at sumibol ang pag-asa sa loob niya nang maaninag ang isang figura ng lalaking nakikipaglaban sa mga lalaking nais pumatay sa kanila. Kasing bilis ng hangin na napatumba ni Warren ang lahat ng lalaki. Matapos nun, nagmamadali itong lumapit kay Arisa at hinawakan ang mukha nito. Arisa, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Chinek ng binata ang bawat parte ng katawan ni Arisa. Warren. Nangilid ang luha niya. Hindi niya alam kung bakit kaninang nasa peligro ang buhay niya, puno ng tapang ang dibdib niya. Upang makatakas. Ngunit na makita niya ang mukha ni Warren, saka siya nakaramdam ng takot. Yes, I'm here. Ligtas na kayo. Automatikong kumilos ang katawan ni Arisa upang yakapin ang binata. Binuhos niya ang luha sa dibdib nito. Akala niya mamamatay na siya. Akala niya huling araw niya na sa mundo. Ikinulong ni Warren ang dalaga sa bisig niya at hinaplos ang likod nito upang pakalmahin. Nang dumating ang ibang tauhan ni Warren, tinulungan ng mga ito si Maddie. Sabay-sabay silang lumabas ng mall at sumakay ng sasakyan. Sa buong biyahe tahimik lang si Arisa na nakasandal sa balikat ni Warren, habang hawak ng binata ang kamay niya. Confirm, sir. Mga tauhan ni Maitim Labrador. Saad ng isa sa mga tauhan ni Warren habang hawak nito ang cellphone ng isa sa mga lalaki na kaengkwentro nila. Sinasagad talaga ng uling na yan ang pasensya ko. He needs war? You want that? Sige, ibibigay ko sa kanya. Pagkarating sa opisina, pinapunta ni Warren ang doktor niya upang check up sina Maddie at Arisa. Pagkatapos nun, pinahatid ni Warren si Maddie sa bahay nito habang si Arisa naman naiwan sa opisina na nakaupo sa couch. Here, drink this tea. It will calm your nerves. Inabot ni Warren ang tsaa kay Arisa. Mga kalaban mo ba yung humabol sa amin kanina? Kung oo, ba't nila kami gustong patayin? Nang hindi tanggapin ng dalaga ang tsaa, nilapag yun ni Warren sa lamesa, saka siya naupo sa tabi ng dalaga. Gusto ka niyang gawing hostage kasi alam niya mahalaga ka sa akin. Umiwas ng tingin si Arisa. Natatakot ako, Warren. Sigurado ako hindi lang to ang una't huli. Paano kung sa susunod makuha na nila ako?
Paano kung pagtangkaan nila ulit yung buhay ko? Paano kung... Shh! Hindi na mangyayari yan. Pangako. Hindi ko nahahayaang masaktan ka nila. And if they did, I'll kill them all for you. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Sa mga sinabing niya ni Warren, naramdaman ni Arisa na safe na siya. Tila nawala pa ng dalian ng takot niya at nagtitiwala siya na poprotektahan siya ng lalaki. Isang linggo ang nakalipas, bumalik sa normal ang lahat. Birthday party ng business partner ni Warren at sinama niya si Arisa. Umuwi na lang kaya ako, nakakahiya puro mayayaman yata ang nandito. Bulong ni Arisa habang naglalakad sila papasok ng event hall. Come on, Arisa. It's alright, I'm here. Tipid na ngumiti si Arisa at tumango. Suot niya ang isang eleganteng silver mermaid gown na binili ni Warren para sa kanya. Pagpasok nila sa loob, iba't ibang tao ang nakasalamuhan nila at na-appreciate ni Arisa na pinapakilala rin siya ni Warren bilang girlfriend niya. At oo, sinagot niya na ang lalaki. Dinner night nila noon at napag-isip-isip ni Arisa na ano pa nga bang hahanapin niya kung kay Warren naman ang lahat. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa buhay niya sa pakikipagrelasyon niya kay Warren. Ngunit handa siyang mag-take ng rest. Wala mahal niya na. Nang matapos sila sa pakikipag-usap sa mga guest, naupo sila sa nakatalagang lamesa para sa kanila. Happy birthday, Mr. Petron. Nice party. Nakipagkamay si Warren sa isang matandang lalaking kasama nila sa lamesa. Ngumiti ito at nakita niya ang iilang gintong ngipin nito. Thanks, Warren. Is this your new girlfriend? Napatingin si Mr. Petron kay Arisa. Yes, this is Arisa Daes, my girlfriend and my lucky charm. Arisa, this is Mr. Petron, my favorite business partner. Happy birthday po, sir. Nakipagkamay si Arisa sa matanda. You're beautiful, Iha. I can't believe it. The last time Warren brought someone, sila pa ni Olivia. Ano nangyari? Nabalitaan ko na lang na kasal na siya kay Jacob. Jacob is your best friend, right? Nawala ang ngiti ni Warren, gayon din si Arisa. Nang mapansin niya na tila nag-aalangan si Warren sa tanong ni Mr. Petron, pinisil ni Arisa ang hita niya. Ngumiti si Warren sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Well, yeah. They are already married. Wala na rin naman akong koneksyon sa kanila. Kilala mo ako, Mr. Petron. I cut off people who disrespect and betray me. Tumango si Mr. Petron. I know that. And you look so happy now. Tsaka pala, inimbita ko rin sila Jacob at Olivia. I hope you won't mind. Magaling ding negosyante si Jacob. At medyo napapag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang maging kasosyo. Oh, speaking of the devil, there they are. Unang tumayo si Mr. Petron at sabay namang napalingon sina Arisa at Warren sa bagong dating. Sina Olivia at Jacob na agad bumeso sa matanda. Good evening, sir. Nang mapadpad ang mga mata ni Olivia kay Warren, nagulat din siya. Kahit na alam niya naman na makikita niya ang binata sa party. Warren, long time no see. Wika ni Olivia. Tumayo si Warren at tipid ng umiti. Lumapit si Olivia sa binata upang bumeso sana. Ngunit, inabot ni Warren ang kamay ni Olivia upang makipagkamay na lang. Good to see you again, Olivia. Hinapid ni Jacob ang bewang ng asawa at nakipagkamay din kay Warren. Nice to see you here, bro. Me too. Congratulations on your wedding. Salamat. Ba't di ka nga pala pumunta? I sent you an invitation. Hindi mo ba natanggap? Tanong ni Jacob. I did. Busy lang kaya hindi ako naka-attend. Anyway, I would like you to meet Arisa, my girlfriend. Tumayo naman si Arisa at tipid ng umiti sa mag-asawa. Akala niya mananatili lang siya nakaupo at magpapanggap na hindi siya nag-exist sa party. Nang makaharap niya si Olivia, mas lalo lang siyang na-insecure sa sarili. Mas maganda pala ito sa personal. Hi, nice to meet you. Bati ni Arisa at nakapagkamay sa mag-asawa. Hindi maiwasang mailang ni Arisa nang suyurin ni Olivia ang kabuuan niya. Nakikita ni Arisa sa mga mata ng babae na natutuwa ito sa nakikita. Wow, Warren, nagbago ka na pala ng taste? I mean, no offense meant, but she doesn't give the aura of a mafia's girlfriend. I don't know, maybe it's her face or her style. The gown doesn't suit her, by the way. Sinundan ni Olivia ng tawa yon habang ang asawa ay bahagya ring natawa upang sabayan si Olivia. Napatungo naman si Arisa at mahigpit na napahawak sa suot na gown.
I'm sorry. Nagjo-joke lang ako. No hard feelings, okay? Mukha naman kayong masaya. Invite nyo kami sa wedding nyo, ha? I probably won't invite the two of you. Really, Olivia? In front of me? You owe my girlfriend an apology for what you said. And I deserve one too. Dahil simula na magtaksil kayo ni Jacob sa akin, wala na ako narinig. Seryosong saad ni Warren. Nang mag-angat ng tingin si Arisa, nakita niya ang madilim na mukha ng nobyo habang masama ang tingin sa mag-asawa. Nagulat ang mag-asawa sa naging sagot ni Warren at parehong natahimik. None. Okay, ano pa bang aasahan ko? Of course, you're not sorry to me. But at least say sorry to Arisa. Nagkatinginan sina Olivia at Jacob at sa huli, awkward na napangiti si Olivia at tumingin kay Arisa na tahimik lang sa tabi ni Warren. I'm sorry, Arisa. I didn't mean it. Okay lang. Tipid na tugon ni Arisa. Thanks. Excuse us for a while. Enjoy the party. Hinawakan ni Warren ang kamay ni Arisa at iniwan ang mag-asawa. Masaya naman na naging party. Ngunit hindi yun na-enjoy masyado ni Arisa dahil sa naging usapan nila sa mag-asawa. Pasado 10:00 na rin, nang napagdesisyonan nila umalis doon. Habang nasa biyahe, ramdam ni Warren ang panlalamig ni Arisa. Arisa, may problema ba? Kanina ka pa hindi nagsasalita. Hindi sumagot ang dalaga, ngunit makalipas ang 1 minuto, nagpakawala siya ng hininga. Siguro tama si Olivia. Hindi bagay sa hantong damit. Sa totoo lang kahit anong damit yata isuot ko, kahit gaano kamahal hindi pa rin ako babagay sa'yo. Bakit mo nga ba ako nagustuhan, Warren? Hindi naman talaga ako tipo. Ang mga bagay sa'yo, yung mga kasing ganda ni Olivia. Yung hindi ka mapapahiya sa mga kakilala mo kapag pinakilala mo. What? Saan nanggaling yan, Arisa? I love you, okay? Proud ako na ikaw ang girlfriend ko. Huwag ka magpapa-apekto sa mga pinagsasabi ni Olivia. You are gorgeous. I can guarantee you that. At ikaw ang gusto ko. Tumingin si Arisa kay Warren. Pero, no buts, Arisa. Listen to me. Itinigil ni Warren ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tinanggal niya ang seatbelt at humarap sa babae. Hinawakan niya ang pisngi nito at tinitigan sa mga mata. You are the best thing that ever happened to me. At kahit ano pang sabihin na iba, I don't care at all. All I care is about you. I love you so much, Arisa. Isang ngiti ang kumurba sa labi ng babae. Nawala mga what ifs niya sa utak. Ang alam niya lang sa tuwing nakatitig siya sa mukha ni Warren, sigurado siya. I love you so much too. Hinawakan ni Warren ang baba ni Arisa upang halikan to sa labi. Bawat dampi ng malambot at mainit na halik ni Warren sa kanya, nanghihina si Arisa. Hindi niya namalayan. Lumalaban na rin siya sa bawat mapusok na halik na yun. Ngunit natigil ang halikan nang biglang tumunog ang cellphone ni Warren. Tawag yun mula sa unknown number. Sinagot yun ni Warren at tinurno ng loudspeaker. Hello? Saad ni Warren. Warren Silva, miss mo ba ako? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Warren na otomatikong nagpainit ng dugo niya. May? Hayop ka. Oo, kalma. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nasa akin ang kayamanan mo. You sculpture. Biruin mo nga naman. Tagal kong inasam na magkaroon ako ng katulad nito. Nakuha ko lang ng libre. You son of a bitch. Tigilan mo na ako at ang girlfriend ko. Sa'yo na yung sculpture na yan, isaksak mo sa kaitiman mo. Masyado kang harsh, Warren. Ba't ba di mo na lang ako harapin at pagpatayan na lang tayo? Alam ko hindi ka na makakatanggi sa pagkakataon na to. Hawak ko ang pamilya ng syota mo. Ilang saglit pa narinig nila ang sigaw ni Clarita at Nestor sa kabilang linya. Nay, Tay, wag mo sasaktan ng mga magulang ko. Sigaw ni Arisa. Narinig nila ang tawa ni Maitim Labrador sa kabilang linya. Pumunta kayo sa address na isasend ko kung gusto niyo pang makita to mag-asawang to. Matapos natapos ang tawag. Agad namang nagmadali sina Arisa at Warren na pumunta sa address na sinend ni Mai. Habang nasa biyahe, kinontak din ni Warren ang mga tauhan upang sumunod sa address. Halos magkasunod lang na dumating ang sasakyan ni Warren at ang sasakyan ng mga tauhan niya sa lugar. Stay here. Naglagay ng magazine si Warren sa baril at lumabas ng sasakyan. Nag-aalala si Arisa.
Ayaw niyang maupo na lang doon at maghintay. Nang makasiguro siyang nakapasok na si Warren sa loob ng compound at ang mga tauhan nito, lumabas siya ng sasakyan. Dumampot siya ng malaking bato at sumunod sa loob. Okay na to. Lord Kane ang bahala. Aniya sa isip. Narinig niya ang palitan ng putok ng baril. Nagtago siya sa likod ng halamanan. Sumilip siya sa siwang at nakita niya ang isang lumang bodega. Malakas ang kutob niyang nasa loob ng mga magulang niya, kaya maingat siyang gumapang patungo ron. Malapit na siya sa pinto na mapatigil siya. Nakita niya ang dalawang taong nag-uusap sa harap ng pinto. Ang isa'y nangingintab sa itim. Ito marahil si Mr. Labrador, nakausap nila sa cellphone kanina. Habang ang isa hindi inaasahan ni Arisa na makikita niya ron. At may hawak na baril. Heidi? Bulong niya. Hindi niya narinig ang usapan ng dalawa. Saglit lang yon, at umalis din ang mga ito at tumakbo sa magkaibang direksyon. Yun na ang chance ni Arisa upang takbuhin ang bodega at pumasok sa loob. Sinarado niya yon at laking pasasalamat niya na makita ang mga magulang sa loob. Nanay, tatay! Niyakap niya ang dalawa na parehong nakatali ang kamay at paa, maging ang bibig ay may busal. Ang ama niya nakatali sa wheelchair nito. Pinakawalan niya ang mga magulang. Anak, ano ba nangyayari? Tanong ni Clarita. Mahabang storya po, Nay. Mamaya ko na lang po ipapaliwanag. Tumakas na po tayo dito. Tinulak ni Clarita ang wheelchair ng asawa. Unang lumabas si Arisa at nang masigurong walang tao sa paligid, lumabas na sila. Masyadong delikado kung sa harapan sila dadaan. Hindi man sigurado, sa likod sila dumiretso. Hoy! Tumigil kayo! Napalingon si Arisa nang marinig ang boses ni Heidi. Nagpanik siya na makitang tumatakbo na ito papalapit sa kanila. Mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Ngunit napahinto sila nang biglang lumabas si Mai sa likod ng isang puno. Nakatutok ang baril sa kanila. Akala niyo makakatakas kayo? Patay na lahat ng tauhan ko dahil sa boyfriend mo babae ka. Kaya ngayon ikaw na lang tutudasin ko para makabawi sa kanya. Napaatras si Arisa, maging ang mga magulang. Kapal na mukha mong negro ka? Ba't kailangan mo idami mga magulang ko sa kabaliwan mo, ha? Ang pangit-pangit mo kahit Kojik di tatalab sa'yo. Sigaw ni Arisa. Ba't loko ka? Pinapatok ni Maitim ang baril sa ere. Saka yun muling tinuto kay Arisa. Ang susunod na bala sa'yo tatama. Kahit huwag ka na magpaalam sa mga magulang mo. Sama-sama ko naman kayong papatayin. Sa takot ay naibato ni Arisa ang dalang bato. Ngunit hindi yun tumama sa mukha ni Maitim. Sa paa nito kaya napasigaw ito sa sakit. Anak nang. Nay, tumakas na kayo. Pinauna ni Arisa ang mga magulang at tumaliwas ng landas ngunit mabilis na naitutok ni Maitim ang baril sa likuran ni Arisa at kinalabit ang gatilyo noon. Napalingon si Arisa at nanlaki ang mga mata, handa nang saluhin ang bala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Heidi. Arisa! Si Heidi ang tinamaan ng bala ng baril. Lumabas ang dugo sa bibig nito. Kasabay ng pagyakap niya sa kaibigan. Heidi! Sa kabilang banda, natagpuan ni Warren at ang mga tauhan niya ang kinaroroonan nila. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan niya patungo kay Maitim, na agad itong kinasawi. Bumagsak si Heidi sa damuhan, ngunit hindi pa rin bumibitaw si Arisa sa kanya. Patawarin mo ako kung naging selfish ako. Ang sabi nila babayaran nila yung sculpture pero ginawa nila akong tauhan. Pasensya na napahamak kita. Arisa, sorry. Heidi! Naramdaman ni Arisa ang pagluwag ng kamay ni Heidi na nakahawak sa braso niya. At doon na bumuhos ang luha niya. Niyakap niya ang babaeng wala ng buhay sa kanyang mga bisig. Makalipas ang 3 taon, nakatayo si Arisa sa harap ng gintong sculpture na nakadisplay sa may sala ng mansyon nila. Sa tuwing nakikita niya naalala niya si Heidi at ang mga huling sandali nito kasama niya. Nagkamali si Heidi, ngunit natagpuan pa rin ni Arisa ang pagpapatawad sa puso dahil mas nanaig ang pagmamahal niya dito. Arisa, let's go. Sinundo ko na sila na Clarita at Nestor. Baka mali tayo sa appointment natin sa ospital. Dumating si Warren at agad hinalikan ng noon ni Arisa na ngayon ay asawa niya na. Araw ngayon ang pagkakabit ng prosthetic leg ni Nestor. Warren, kanina ka pa ba? Nope, kararating ko lang. Ready ka na ba? Dumango si Arisa. Sabay silang napatingin sa sculpture at napangiti.
We put that in the perfect place, right? Arisa? Yeah, ang ganda niya. Just like you, my love. Kinurot ni Arisa ang asawa sa tagiliran. Nambola ka pa talaga ha. Tara na, baka nainip na si tatay. Excited na yun sa bagong paa niya. Habang hawak ni Warren ang bewang ni Arisa, sabay silang lumabas ng mansyon at sumakay ng sasakyan. Sa buhay, hindi may iwasan ng mga taong tuso. Minsan kung sino pa ang kaibigan o taong malapit sa'yo, sila pa ang magtataksil sa'yo sa huli. Ngunit sa dami ng mapanlinlang na tao, merong isang tao na ipapaunawa sa'yo ang tunay na kahulugan ng tiwala at pagmamahal. Ang taong ito ang habang buhay na magiging kakampi mo sa hirap at ginhawa at poprotektahan ka sa abot ng kanyang makakaya. Nagsimula man ang kwento ni Warren at Arisa sa pambubudol, natapos naman ito sa isang tunay at matatag na pagmamahalan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Levi Abalingbing, Abigail Parocha, John Pasqua, Carmila, Merlina Aparta, Rosita Ayam, Roslyn Pilapil, Cleo Kawaling, Abigail Tagpeo, Lynn Gutierrez Claro, Ronilo Dorado, Miss Jovi, Marilyn Balahen, Jean Rose Morales, at Mercy Bargayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.